Recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation kung nakaka-apekto sapagkat ang ating mga hukuman talagang generally hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan muna bago paniwalaan ang recantation mo. Kailangan probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot, ano kaya naman ikaw ay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi, mga kwento. Posibleng maisama sa plunder complaint laban kay dating House Speaker Martin Romualdez itong apat na sundalo na dating sundalo na nag-recant sa kanilang ibinunyag na maleta delivery scheme. Yan ang pinagplaplanuhan ngayon ng mga investigador ng Ombudsman. Sabi pa nga ng Ombudsman na una pa raw si Romualdez makakuha ng kopya ng recantation ng mga dating sundalo. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Hindi raw nakakalimutan ng Office of the Ombudsman ang paghahabol sa mga sangkot sa malalaking korupsyon sa flood control scandal. Yan ang naging paglilinaw ng tanggapan kaya ito biglang nagpatawag ng press conference Martes ng hapon matapos ang naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Isang tanggapan sa nakaranas ng pagbayo ng malakas na hangin at ulan dahil sa sama ng panahon. Lalo na kahapon po na malala talaga yung experience nating rainfall. In a span of 5 hours, we experienced half already of the rainfall that one of the worst typhoons brought to us, yung Typhoon Ondoy. And we saw immediately the effects of ineffective flood control infrastructure. Isa pa rin daw sa mahigpit na tinututukan ngayon ng Ombudsman ay ang mga reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagsumite ng depensa o counter affidavit noong August 7, 2026. Humirit daw ito na mabigyan pa siya ng panahon para sa pagpapasa ng dagdag na depensa o supplemental affidavit matapos matanggap ang reply affidavit ng prosecutors. Nakadepende na raw sa panel kung pagbibigyan pa ang motion ng dating House Speaker. Kung na-deny na ho yan, then it is already submitted for resolution. Kung ma-deny, dahil wala na pong ibang pleading na kailangan i-file, considering that our panel of investigators have also already submitted their reply to the counter affidavit. But if the panel of prosecutors agree to grant the motion for extension, then the extension will have to be taken in consideration as well before the case is submitted for resolution. Ang mga nag-recant na apat na dating sundalo ng mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico binabalak umano na maisama na sa plunder charge nila Romualdez at co. Pero nilinaw ng Ombudsman na wala pang natatanggap na official recantation ng mga investigador mula sa apat. Ang recantation ng mga ito, nakita na lamang nila sa counter affidavit ni Romualdez. Lumalabas na nauna pang nakakuha ng kopya ng recantation ng dating House Speaker kaysa sa Ombudsman. Ayon kay Clavano na ipasa sa kanila ang depensa ng dating House Speaker pagkatapos ng paglalabas ng pahayag ng apat na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon. The supposed recantations were, however, already attached to the counter affidavit submitted by the former Speaker. Investigators do plan to include them as part of the plunder charge dahil kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents in this case. Kinumpirma naman ni Clavano na nakapag-turnover ng USB na may lamang mga larawan, recordings at screenshots ang kampo ng Brave 14 sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Atty. Livito Baligod kaugnay ng dahilan ng recantation. And if you will notice, yung lumabas po na recantation ay napaka-general ho yung denial. Hindi niya nirecant yung bawat punto ng affidavit nila dati. Yung affidavit nila dati ay napaka-detalyado. At yung recantation naman ay isang dokumento na ang nilalaman lang po ay dalawang pahina lang. So, that is something that we know the courts will frown upon.
Pagdating naman sa mga senador na una ng pinangalanan sa anomalya, kagaya nila Senador Chis Escudero at Joel Villanueva, hanggang ngayon hindi pa rin daw sila nakakasuhan ng ombudsman. Ang mareklamo sa kanila, nasa preliminary investigation o PI stage pa rin. Hindi pa po up for resolution. Hindi pa po ba sila nag-submit ng counter affidavit? I'll have to check kung nagsubmit na ho sila ng counter affidavit. Hindi kasi talaga pwede na mangunguna ang politika sa trabaho ng ombudsman dahil ang trabaho ng ombudsman is really accountability and prevention that should proceed regardless of the political climate. Nasa PI stage din daw ang mga reklamo laban kay Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Liviste. Kaugnay naman ang ghost electricity issue na sa huling pagkakaalam ng ombudsman ay nasa France daw ang dalawa. Nakakuha daw ng kopya ng Travel Authority ni Liviste ang tanggapan para sa 2 buwan na leave mula July 26 hanggang September 24 at may listahan pa ng mga bansa na gusto nitong pundahan. Sa Legarda, nasa pang-4 na raw na extension ng kanyang medical leave na para sa ombudsman ay kaduda-duda na. Quite suspicious already. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Si dating Senate President Alan Peter Cayetano nahahalap pa rin daw sa obstruction of justice at reklamo kaugnay ng 2019 SEA Games. Under fact-finding na rin ang mga isinumite ni Senator Ping Lacson laban sa mga umano'y flood control project anomaly sa Taguig. Si dating DBM Secretary Amena Panghanaban, under fact-finding investigation naman sa ombudsman kaugnay ng anomalya sa 2025 national budget. Interesado din daw ang tanggapan sa listahan ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa mga senador at kongresista na naging proponents umano sa DPWH projects. Nagsumite na si Bunoan ng judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay nito at gumagawa na raw ng hakbang ang ombudsman para makakuha ng affidavit para mapag-aralan ang mga aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Ayan. Yung issue po pala sa 4 na nag-recant, Attorney Sal, parang kaduda-duda kasi mas nauna pa daw si dating Speaker Romualdez na nakatanggap nung affidavit ba yun, Attorney? Tapos, ito nga, yung issue din ng extension ng leave na isinampa po ni Senator Loren Legarda. Ano po makomento nyo doon, Attorney? Alam mo yung mga kasong yan. Punta natin yung recantation. Yung recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation kung nakaka-apekto. Sapagkat, ang ating mga hukuman, talagang generally, hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan muna bago paniwalaan ng recantation mo. Kailangan, probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Ikaw ay tinakot, ano kaya naman ikaw ay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi, mga kwento. Yan ang regla dyan. Kaya ako, yung mga recantation na yan. Tanda mo yung recantation ng kay Dilima. Ako hindi naniniwala sa recantation. Kung ano yung unang sinabi mo, yun na yun. Maliban na lang kung merong prueba na may coercion, may intimidation, may violence against your person. Pagdating naman dun sa mga hindi umano na hanggang ngayon ay hindi pa naisasampa. Ayun, alam na nating lahat na kaya hindi nila naisampa yan. Sapagkat mas marami ang involved o involved sa korupsyon. Pati presidente ay pinagbibintangan. Mga miyembro ng Kongreso, Senado, lahat yan. Kaya hanggang ngayon, tamo hindi maitulak-tulak ang investigation sa flood control project. Kasi nga, sila mismo ay involved. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga ang tao galit na galit na.
Naghihintay siguro itong mga ito na sumabog sa mukha nila ang pagkadisgusto ng taong bayan. Nagmumura ang mga kababayan natin. Hindi pa itulak-tulak yung investigation sa flood control project. Kasi sabi nung isang nagsasalita dyan, hindi raw sapat yung flood control projects. Wala nga flood control, ninakaw nga eh. Yung dapat na gamitin eh. Kaya baha tayo. Ang mananagot dyan ang presidente ng bansa. Siya ang prime, foremost responsible for all this corruption in the government, for all this failed governance. Ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka. Dapat kang managot. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal.